This is the final boarding call for passenger Bettina Freya Buenavista, booked on flight 3728 to Las Vegas City. Please proceed to gate 3 immediately. Nagmamataling tinahak ni Bettina ang daan patungo sa gate 3 ng Boston Logan International Airport pagkatapos marinig ang anunsyo sa speaker ng airport. Ngayon ang flight ng dalaga papunta sa Las Vegas, Nevada. Pag-akyat niya sa eroplano ay agad siyang iginian ng flight attendant sa upuan niya. "Here's your seat, ma'am." Wika nito nang ilahad sa kanya ang nag-iisang bakanting upuan sa gitnang bahagi ng eroplano. Naputo lang ang mga pagpapasalamat ni Bettina sa stewardess nang madako ang tingin niya sa lalaking umuko pa sa katabing upuan niya. Ang gwapo niya, daig pang artista. Hindi napigilang wika ni Bettina sa isip. Nang eksaktong sandaling yon, tila huminto ang tibok ng puso niya nang tumingin sa kanya ang lalaki at ngumiti. "Aren't you gonna take a seat, miss?" Nag-init ang pisngi niya nang mapagtantong napatulala siya sa lalaki. Nahihiyang ngumiti siya at naupo sa tabi nito. Ilang sandali pa ay malingaw-ngaw ang boses ng piloto. Subalit sa halip na makinig sa sinasabi ng piloto, ay nasa lalaking katabi ang atensyon ni Bettina. Yun ang unang pagkakataon na nagwapuhan siya ng ganoon sa isang lalaki. Matingkad na tsokolate ang kulay ng buhok nito, habang abelyana naman ang mga mata at pula ang mga labi. Matangos din ang ilong nito at may magandang tabas ng panga. "Miss, put on your seatbelt." Wika ng lalaking katabi. Napakarap si Bettina at muling natauhan. Hindi niya namalayan na isang stewardess na ang nagsasalita at nagdedemo sa unahan. Ngumiti siya sa katabi bago ikinabit ang seatbelt. Hanggang sa mag-take off ang eroplano ay pinigilan ni Bettina na bumaling sa katabi. Subalit sa huli ay hindi rin niya napigilan ang sarili. Muli ay pasimple niyang pinagmasdan ng lalaki. My gosh, ang gwapo niya talaga. Mukha rin siyang mabango. Mahinang bulong ni Bettina sa sarili. "You were saying something, miss?" Untag sa kanya ng lalaki. Bumaling siya rito at tipid ng umiti. Nothing." "Really? Pero narinig kita. Ang sabi mo, gwapo ako at mukhang mabango." Nalaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi ng lalaki. "Marunong ka magtagalog?" "Yes, my mother is a Filipina." Nakangat ang sulok ng mga labing sagot nito. Hindi inaasahan ni Bettina na may lahing Pinoy ang lalaki. Mas mukha itong lahing Mexicano dahil sa kulay abelyanang mga mata nito. "Wow, talaga? I thought you're Mexican because of your eyes." Wika niya sa lalaki. "My father is Mexican-American." Napatango si Bettina habang patuloy na nakatingin sa mukha nito. "Ang ganda ng mga mata mo, bagay sa gwapo mong mukha." Hindi napigilang sambit niya. Mahinang natawa ang kausap. "Thank you for the compliment, Bettina. I think you're very pretty too." "Wait, kilala mo ko?" Muli ay nabiglang tanong ng dalaga. Hindi niya napigil ang pag-iinit ng pisngi sa pamumuri nito sa kanya. "Tinanong ako kanina ng attendant kung kasama kita. So I assume ikaw yung Bettina na sinasabi niya. By the way, I'm Harold. Harold Jennings." Wika nito bago nakangiting naglahad ng kamay sa kanya. Bettina Freya Buenavista." Anya kasabay ng pagtanggap sa kamay nito. Napakurap ang dalaga nang maramdaman ng tila boltahe ng kuryenteng gumapang sa katawan sa paglalapat ng mga balat nila ng lalaki. "Nice to meet you, Bettina." "Same here." "So, anong gagawin mo sa Las Vegas?" "Magbabakasyon sana," sagot ng dalaga. "Kasama ka sana yung classmate ko sa MIT pero nag-backout siya last minute." 3 taon nang nasa Amerika si Bettina dahil doon niya piniling mag-aral ng kolehiyo. Nang dumating ang summer break nila ay niplano sila ng kaklase at kaibigang si Linda na magbakasyon sa Las Vegas. Subalit kahapon ay nag-backout ang kasama dahil nagkaroon nito ng emergency. "What are you taking in MIT?" "Software engineering. How about you? Anong gagawin mo sa Las Vegas? Kung okay lang malaman." "May pupuntahan akong conference." Pinasadahan ni Bettina ang ayos ng katabing lalaki. Mukha itong businessman sa suot nitong long sleeve shirt at itim na slacks. "Businessman ka?" Pangungumpirma niya kay Harold. "Kinda. I'm the vice president of my father's textile company in Chicago. May business deal akong inasikaso sa Boston 2 days ago." Naputol sila sa pag-uusap ni Harold nang lapitan sila ng attendant para bigyan ng pagkain. "Wait,
Liga ka na bang uminom ng alak? Tanong sa kanya ni Harold nang mag-request siya ng wine sa stewardess. What? I'm already 20. Ikaw ba? 26. You're just 26 and you're already a vice president in your company? Namamanghang wika ni Bettina sa lalaki. I'm the only son of my parents, so I had to take care of the company at a young age. Sagot ni Harold. Do you mind a 5-year age gap? Huh? What do you mean? Nagtatakang tanong niya. Is it okay with you if a 26-year-old man asks you out on a date, Bettina? Gusto mo akong yayain makipag-date sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Pakiwari ng dalaga ay nanghina ang tuhod niya sa ngiting yun. I like you, Bettina. I know it's hard to believe, but I think I fell for you the moment our eyes met. Nag-init ang mukha niya. Kasabay niyon ay tila pinasok ng laksalak sa paru-paro ang sikmura niya. Seryoso ka ba, Harold? Diretso siya nitong tinitigan sa mga mata. Seryoso ako, Bettina. I like you. I really do. Napanunok siya sa hayagang pahayag ni Harold. Pero hindi na siya nagtataka dahil sa Amerika nakatira ang lalaki, kaya straight to the point kung magsalita. Hindi lang siya makapaniwala na pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa ng lalaki. Hindi itatanggi ni Bettina na paglapat pa lang ng mga mata niya sa binata ay may matinding atraksyon na siyang nadama para rito. Yun ang unang beses na nangyari yun sa dalaga. Will you go out with me once this plane lands in Vegas? Tanong ni Harold. Wait, sigurado ka bang single ka? Wala kang asawa? Naninigurang tanong ng dalaga. Nakangiting itinaas ni Harold ang kaliwang kamay. See? No wedding ring. Paano kung hinabad mo lang ang wedding ring mo? I know we're strangers, but I swear I'm not that kind of man. I'm single, no girlfriend for 2 years. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. How about me? Hindi mo ba itatanong muna kung single pa ako bago mo ako yayaing makapag-date sa'yo? Nakangiting nag-angat ng kilay si Harold. I don't think tititigan mo ako kanina at sasabihan gwapo at mabango kung may boyfriend ka na. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi nito. You're right, wala akong boyfriend. So, will you go on a date with me? Nakangiting tumango siya kay Harold. Yeah, I will. That's a promise, okay? What? Gusto mo mag-pinky swear pa ako sa'yo? Nakangiting sagot niya. Just give me your number para makulit kita kapag pinagtaguan mo ko. Believe me, hindi kita pagtataguan. Natatawang wika niya. Tulad ng sinabi ni Harold ay kinuha nga nito ang cellphone number niya. Hindi niya namalayan na naubos ang oras nila sa biyahe sa pagkukwentuhan. Nalaman niya na sa Harvard ito nagtapos ng kolehiyo at nag-aral ng masterals. Kahit hindi pa ito nakakarating ng Pilipinas ay marunong itong magtagalog dahil sinanay ito ng ina nito noong bata pa to. Habang nakakausap ni Bettina si Harold ay tila lalong nadagdagan ang matinding atraksyon niya sa lalaki. Harold was a funny and a sweet guy. At higit sa lahat ay halatang matalino ito na siyang katangi ang gusto niya sa isang lalaki. Bago sila bumaba ng eroplano, pakiramdam ng dalaga ay tuluyan lang nahulog ang loob niya kay Harold. Do you think it's destiny na pareho rin tayo ng hotel na tutuluyan? Tanong sa kanya ni Harold habang sakay sila ng taxi paglabas ng airport. Nalaman nila na pareho sila ng tutuluyang hotel sa Las Vegas. Naniniwala ka sa destiny? Amused na tanong ni Bettina sa katabi. Why? Do you find it corny? Nakangiting umiling siya. No, ang cute lang. Hindi kasi halata sa mukha mo na naniniwala ka sa ganun. Mas mukha kang playboy kaysa loverboy eh. Dahil gwapo ako, playboy na agad ang tingin mo sa akin. I only had 2 ex-girlfriends, Bettina. Nakangat ang kilay na wika nito sa kanya. Nabanggit sa kanya ni Harold sa eroplano na 2 pa lang ang naging nobya nito. Wow, di ka rin naman mayabang ano? Ngumisi ang lalaki. Ikaw mismo ang may sabi na gwapo ako eh. Fine. Salamat ka, gwapo ka naman talaga. Well, thanks to jeans ni Mom and Dad. Wika ni Harold na siyang nakapagpatawa kay Bettina. Pagdating sa hotel ay naghiwalay sila ni Harold para pumunta sa kanya-kanyang kwarto. Ilang oras ang nakalipas ay kinatok siya ng binata para sa date nila. What? Untag sa kanya ni Harold nang pagbuksan niya ito ng pinto.
Hindi napigilan ni Bettina na hindi mapatulala sa lalaking kaharap. Ang gwapo mo. Sambit niya sa lalaki habang nakatitig sa mukha nito. Bukod sa bagay rito ang itim na long sleeve at slacks, lalong nagpagwapo sa lalaki ang bagsak nitong buhok. Mahinang natawa si Harold bago kinuha ang kamay niya. Naunahan mo ako. I was about to tell how pretty you are in your red dress, but you beat me to it. Naginit ang mga pisngi ni Bettina. Sinadya niyang isuot ang paboritong dress na dala niya dahil gusto niyang maging maganda sa harap ng binata. Thank you. Now, shall we go? Nakangiting tanong ng lalaki. Wala namang pag-aalinlangan tinanggap ni Bettina ang kamay ng binata. Dinala siya ni Harold sa isang sikat na restaurant sa syudad. Habang hinihintay nila ang order nila, ay pinaglalaroan ng binata ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Even your hands are pretty, Bettina. Di ka nga playboy, pero bolero ka rin, no? No, I'm not. Nangingiting sagot nito bago pagsalikupin ng mga daliri nila. Tila kiniliti ang puso ng dalaga sa ginawang yun ni Harold. Look at her hands. They fit perfectly. Napanguso na lang siya habang pinagmamasdan ang magkahupkong na mga kamay nila. Hindi lang nakakatunaw tumingin ng binata. Kahit sa simpleng haplos nito sa kanya ay kinikilig na ang puso niya. Pagdating ng pagkain nila ay sakalang pinakawalan ni Harold ang mga kamay niya. Habang kumakain ay hindi nito inaalis ang atensyon sa kanya. First time ko dito. Komento niya kay Harold habang nag-iikot sila sa loob ng malawak na kasino. Pagkatapos nilang kumain ay nagpunta sila sa isang sikat na kasino. Gawin nating memorable ang first time mo. Kindat sa kanya ng lalaki. Huminto sila ng lalaki sa isang roulette machine. Isang uri ng casino game ang roulette kung saan tataya ka sa mga numero na kulay pula at itim. Anong number ang tatayaan natin? Baling sa kanya ni Harold. Tumingin siya sa ruleta na hindi pa umiikot ng mga sandaling yon. I don't know. Baka kapag sinabi ko yung gusto ko tapos matalo ka, sisihin mo ko. Mahinang natawa si Harold. No, I won't blame you. I'm asking you because you're my lucky charm. Come on, let's make a bet. Kapag nanalo ako, you will give me a kiss. Kiss? Mapungay na bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. On the lips, sweetheart. Tila may init na gumapang sa katawan niya sa klase ng tingin na ibinigay sa kanya ni Harold. Paano pag natalo ka? Nagkibit-balikat ito. Then, walang kiss. Ngumuso si Bettina. Gusto niyang sabihin sa lalaki na manalo o matalo ay bibigyan niya ito ng halik bago matapos ang gabing yun. Subalit sa huli ay tumungo na lang siya sa binata. Fine, may kiss ka sa akin kapag nanalo ka. Number 16, Red. Sabi mo yun ah. Kindat sa kanya ni Harold bago nito itaya ang lahat ng hawak na casino chip sa numerong sinabi niya. Ilang sandali pa ay umikot ng roleta. Halos mapatalon si Bettina nang huminto ang roleta sa numerong sinabi niya. So, paano ba yan, sweetheart? Nakaangat ang sulok ng mga labing baling sa kanya ni Harold. Masuyo siya nitong hinawakan sa baywang habang nakatingin sa mukha niya. Where's my kiss? Kinagat niya ang ibabang labi bago bahagyang umuso. Later na, hindi ka naman nagmamadali, di ba? Alright, come on, let's play some more. Tulad ng sinabi ni Harold, inikot pa nila ang kasino at napainom ng konti sa bar bago sila nagpasyang umuwi na sa hotel. You still haven't given my kiss. Wika sa kanya ng binata nang makarating sila sa tapat ng hotel room ng dalaga. Hindi mo nakalimutan na? Seryoso at mapungay ang mga matang tinignan siya ni Harold. How could I forget, sweetheart? I've been wanting to kiss you the whole night. I've been wanting to taste your lips the moment I saw you on the plane. Sa halip na sumagot ay ikinawit ni Bettina ang braso sa batok ni Harold at inilapit ang sarili sa lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maglapat ang mga labi nila ni Harold. Tila siya inililipad at isinasayaw sa alapaap sa bawat kumpas ng mga labi nito sa kanya. I was right. Your lips taste so good. Puno ng lambing na anas ni Harold nang pansamantalang maglayo ang mga labi nila. Ngumiti si Bettina sa binata. Bago pa siya makapagsalita ay sinakop na nitong muli ang mga labi niya. Sa pagkakataong yon ay mas mapusok ang halik na namagitan sa kanila, hanggang sa namalayan na lang nila pareho na nakapasok na sila sa hotel room ng dalaga. Nang gabing yon, walang pag-aalinlangang isinuko ni Bettina ang sarili kay Harold. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ng natutulog na lalaki.
Sa kabila ng bahagyang masakit na katawan ay napangiti siya habang nakatingin dito. Wala siyang pagsisisi sa ginawa, lalo pat ramdam niya ang pag-iingat sa kanya ng binata. Ang gwapo mo pa rin talaga kahit tulog. Mahinang sambit niya habang maingat na pinasadahan ng daliri ang buhok ni Harold. You were saying something again, sweetheart? Kasabay ng malalim na boses na yun ni Harold ay dumilat ang binata. Sumalubong kay Bettina ang pares ng pinakamagandang matang nakita niya sa buong buhay niya. Sorry, nagising ba kita? Tanong niya sa lalaki. Masuyo ang ngiting umiling si Harold. Kinuha nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Good morning, sweetheart. Good morning, sagot niya sa binata. Akala niya mahihiya siya pagkatapos ng nangyari sa kanila kagabi. Subalit ng mga sandaling yun ay walang ibang maramdaman si Bettina kundi ang matinding kasiyahan sa puso. I'm sorry I hurt you last night. Masuyong wika ni Harold habang patuloy na pinapatakan ng halik ang kamay niya. No, you were gentle on me. Mula sa kamay niya ay naglakbay ang kamay nito patungo sa mukha niya. Last night was the best night of my life. Wika ni Harold habang diretsyong nakatingin sa kanya. And I want to do it again with you, sweetheart. So I was thinking, what if we get married? Napatitig siya sa mukha ng binata dahil sa sinabi nito. What? I'm in love with you, Bettina. I told you you managed to capture my heart the moment we met on the plane. That first time our eyes met, I already knew you're the woman I want to spend the rest of my life with. Pahayag ni Harold habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. I want to kiss you every chance I get. I want to wake up next to you every morning. And I know you feel the same way too. So what can you say about marrying me? Tila gustong lumabas ng puso ni Bettina sa kanyang dibdib sa lakas ng tibok niyon. Sa kabila ng matinding nararamdaman ay pilit niyang pinagana ang isip. But, Harold, are you sure about this? We barely know each other. I know we just met and we still don't know a lot about each other. But I'm already sure about you. I've never been sure in this life, Bettina. Walang pag-aalin lang ang sagot ni Harold. Sure, we're still strangers for now, but we have a lifetime to get to know each other. Marry me, sweetheart. I promise I will be a loving husband and I will take care of you with all my heart. Nang mga sandaling yon, pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Harold, tuluyang nadaig ng matinding nararamdaman niya sa binata ang rasyonal na parte ng isip niya. You're right. I'm in love with you. And I will marry you, Harold. Naluluhang sagot ni Bettina sa lalaki. I'm so in love with you, Bettina Freya Buenavista. Thank you for making me the happiest man on earth right now, love. Puno ng pagmamahal na wika ni Harold bago siya hinalikan. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay naupo ito sa kama at kumuha ng isang piraso ng tissue mula sa katabing nightstand. What are you doing? Nagtatakang tanong ni Bettina sa lalaki. I'm making you a ring. Mabilis na gumawa ang lalaki ng singsing gamit ang tissue. Nang matapos yun ay kinuha nito ang kamay niya at isinuot sa daliri niya ang ginawang papel na singsing. For now, I'll propose to you with this paper ring. But later, I will give you the most beautiful ring we'd ever find, love. I promise you that. Emosyonal na sinalubong niya ng tingin ang lalaking minamahal. You don't need to give me an expensive ring, Harold. Pakakasalan kita kahit walang singsing. But I still promise to give you the best, love. Masuyong sagot nito bago siya muling hinalikan. Paglabas nila ng hotel pagkatapos mag-almusal, ay inasikaso nila ng binata ang kasal nila. Bago nga natapos ang araw na yon ay ganap na naging mag-asawa na sila ni Harold. I love you, my wife. Puno ng pagmamahal na wika ni Harold pagkatapos ideklara ng wedding official na ganap na silang mag-asawa. Dinala nito ang kamay niya sa mga labi nito at hinalikan ang daliring sinuotan ng singsing. I love you, my husband. Buong pagmamahal na sagot ni Bettina sa lalaki. Nang gabing yon ay muli nilang ibinigay ang mga sarili sa isa't isa bilang ganap na mag-asawa. Sa sumunod na mga araw ay walang pagsidlan ng kasiyahang nararamdaman ni Bettina. Pagkatapos ng business conference ni Harold sa naturang syudad, ay magkasama nilang nilibot ng asawa ang Las Vegas. Sa kalagitnaan ng honeymoon nila ay naisipan pa nila ng asawa na magpagawa ng matching tattoo. You're so brave, love. Wika ni Harold habang pinagmamasdan ang sariwang tattoo niya sa bandang pulso. Pareho sila ng pinatattoo ng asawa, ang petsa ng kasal nila.
Hindi naman kasi masyadong masakit. Parang kagat lang ng langgam. Sagot niya kay Harold. Really? Yeah, mas masakit pa nga yung pagkagat mo sa akin kagabi eh. Nakangising sagot niya na siyang nagpainit sa mukha ng lalaki. Bago matapos ang 2 buwang pananatili nilang dalawa sa Las Vegas, ay nakatanggap si Harold ng tawag mula sa sekretarya nito. Nagkaroon ng malaking problema ang negosyo ng pamilya nito at kailangan nitong bumalik agad ng Chicago. I'm so sorry I had to leave first, love. Paghingi ng tawad ni Harold nang ihatid niya ito sa airport. Napagkasunduan kasi nila ng asawa na ihahatid pa siya nito sa Boston bago ito bumalik sa Chicago. It's fine, Harold. I understand. When my parents are back from their vacation, I'll bring you with me to Chicago for you to meet them. Masuyong wika ng asawa habang hawak ang mukha niya. Ayon kay Harold ay kasalukuyang nasa Mexico ang magulang nito. Don't worry, makakapaghintay naman ako. Besides, I'll surely be busy with studies too. I'll call you first thing when I get home. Wika ni Harold. Bago sila tuluyang maghiwalay ng asawa ay isang halik ang pinagsaluhan nila. Tulad ng sinabi ng lalaki, pagdating nito ng Chicago ay agad siya nitong tinawagan. Kinabukasan ay si Bettina naman ang bumiyahe pabalik ng Boston. Agad niyang ikinwento sa kaibigan ang nangyari sa kanya sa Las Vegas na ikinagulat nito. What did you say, Bettina? Nagpakasal ka sa Las Vegas? Hindi makapaniwalang tanong kay Bettina ng kaibigang si Linda pagdating niya sa apartment nila. Isang Pilipina rin ang babae at siyang kasakasama niya sa apartment na tinutuluyan. Nakangiting tumango siya sa kaibigan. Oh my God, I can't believe na nagpakasal ka sa lalaking nakilala mo lang sa eroplano. Naiiling na wika ni Linda. Paano kung manlulokong lalaking yun? Or worst, paano kung scammer siya? Paano kung nakilala ka niya at kaya kanya inulok ng kasal dahil alam niyang anak ka ng mayamang angkan sa Pilipinas? Tulad ng sinabi ng kaibigan, galing sa isang mayamang angkan si Bettina. Ang pamilya Buenavista ang isa sa mga pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Hindi siya manloloko, Linda, at lalong hindi siya scammer. I trust him. I know everything he told me is true. Ramdam ni Bettina na totoo ang lahat ng ipinakita at ipinaramdam sa kanya ni Harold. At siguradong hindi niya ako inalok ng kasal dahil sa pera, dahil mas mayaman pa siya sa akin, Linda. See? He gave me this ring. Anya sa kaibigan at ipinakita rito ang mamahaling singsing na suot sa daliri. Namilog ang mga mata ni Linda nang makita ang singsing na suot niya. Malakas din itong napasinghap nang subukan itong hanapin sa internet ang asawa niya. Okay, ngayon naiintindihan ko na kung bakit bigla-bigla ka na lang nagpakasal sa kanya. Bakit hindi mo sinabi na ganito pala kagwapong Harold na yun? Ani Linda bago ipinakita sa kanya ang nakita nitong larawan ni Harold sa internet. He's filthy rich, and he's the most sought-after bachelor in the whole state of Illinois. Pagpapatuloy na kaibigan. Napangiti si Bettina habang pinagmamasdan ng larawan ni Harold sa cellphone ng kaibigan. Napakagwapo ng asawa niya sa larawang yon. Hindi lang siya gwapo, ang sweet-sweet niya rin, Linda. Mukha rin magaling humalik ha. Lalong lumaki ang ngiti niya sa komento ng kaibigan. Well, you're not wrong on that. Parang wala yatang bagay na hindi siya magaling. Kaya pala in love ka. Pero alam ba ng pamilya mo sa Pilipinas ang tungkol sa pagpapakasal mo dyan kay Harold? Umiling siya. Saka ko nasasabihin sa kanila kapag binisita nila ako dito. This is something I can't tell on the phone. Alam kasi ni Bettina na mahabang paliwanagan sa ama ang gagawin niya kapag ipinaalam niya sa pamilya ang ginawang biglaang pagpapakasal. Sa sumunod na mga araw ay inasikaso ni Bettina ang pagbabalik niya sa klase. Are you okay, love? Nag-aalalang tanong ni Bettina kay Harold habang magkausap sila ng gabing yun sa Skype. Mula sa screen ng laptop niya ay kita niya ang aibag sa mukha ng asawa. I'm fine, love. Sagot ng asawa bago tipid ng umiti. Ang dami ko lang inaasikaso sa kumpanya. Sunod-sunod din ang meeting ko kanina. Huwag mo rin kalimutang magpahinga, love. Bili niya sa asawa. Mula sa screen ay nakita niyang pumungay ang mga mata ni Harold. I wish you were here. I miss you, Bettina. I miss you too, love. Sagot ni Bettina. Kahit na araw-araw silang magkatawagan ay tila hindi yun sapat para sa kanilang dalawa. Sa mga sumunod na araw ay nabawasan pa ang oras nila ni Harold sa isa't isa. Bukod sa abala ang asawa sa kumpanya dahil sa kinakaharap na krisis,
ay naging busy din siya sa huling taon niya sa kolehiyo. I'm sorry, love. I'm also loaded with schoolworks right now. Wika ni Bettina kay Harold nang isang gabing hindi niya agad nasagot ang tawag nito. I miss you, Bettina. Nalusaw ang puso niya sa narinig mula sa kabilang linya. I miss you too, Harold. I really wish I was there with you. What if you take a break from your studies? Natigilan siya sa sinabi ng asawa. What? Are you saying na huminto muna ako sa pag-aaral? Wika niya kahit na malinaw na narinig niya ang sinabi nito. Just for the meantime, love. I really need you here. You're already my wife, aren't you? Whatever I have is also yours. Kahit hindi ka na mag-aral, kaya naman kitang buhayin. Napaawang ang mga labi ni Bettina at ilang sandaling natahimik bago niya nagawang makapagsalita. Hindi ko pwedeng ihinto ang pag-aaral ko, Harold. Kahit na pinakasalan kita, ayaw kong umasa sa'yo. I want to have a career on my own. Hindi nga ba't kahit na nanggaling sa mayamang angkan si Bettina ay pinili niyang mag-aral sa ibang bansa dahil ayaw niyang umasa lang sa pera ng kanyang mga magulang. Gusto niyang magtagumpay siya sa sarili niyang pagsisikap at hindi mababago ang prinsipyo niyang yon kahit na nagpakasal siya sa lalaking minamahal. But what about your obligation to me? You're my wife. You're supposed to be here by my side. Sagot ni Harold mula sa kabilang bahagi ng screen. Wait, I thought you don't mind that I'm here in Boston. Akala ko susuportahan mo ako sa pag-aaral ko. But now you're demanding that I quit school? May pagtatampong sagot niya sa asawa. Sa pagkakataong yon, si Harold ang hindi agad nakapagsalita. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago pumungay ang mga mata. I'm sorry, love. I apologize. I shouldn't have said those things. I just really miss you. Tila piniga naman ang puso ni Bettina sa desperadong boses ng asawa. I miss you too, Harold. Don't worry, next week pupunta ako dyan sa Chicago. Really? Yeah, 3 araw akong walang klase next week bago ang research presentation ko. Thank you, love. I look forward to seeing you. Sagot ni Harold bago ito marahang umiti. 2 araw ang lumipas, 3 araw bago ang flight ni Bettina sa Boston. Nagkaroon ng biglaang pagbabago sa schedule ng research presentation niya. Bago pa niya matawagan ng asawa para ipaalam ang tungkol doon, ay isang local news article ang ipinakita sa kanya ni Linda. What is this, Bettina? Akala ko ba busy ang asawa mo sa trabaho? Pero bakit nakaka-attend ng party kasamang ibang babae? Nanliliit ang mga matang wika sa kanya ng kaibigan. Kumunot ang noon ni Bettina habang pinagmamasdan ng larawan ni Harold kasama ang isang babae. Ayon sa article ay kuha yung 2 araw ang nakalipas sa charity gala ng isang kilalang pilantropo sa Chicago. Tila may tumusok sa puso niya nang makitang nakakapit ang magandang babae sa braso ng kanyang asawa. I didn't know about this, Linda. Mahinang sagot niya sa kaibigan. Walang nabanggit sa kanya ang asawa na may dinaluhan nitong party. Mukhang close sila ng babaeng yan. Tingnan mo naman kung makakapit sa asawa mo. Sabi sa article, magkasamang dumating sa party ang asawa mo at ang babaeng yan. Tila muling piniga ang puso ni Bettina habang patuloy na nakatingin sa larawan. I will talk to Harold. Baka nakalimutan lang niyang sabihin sa akin. Nang gabing yon ay tinawagan nga ni Bettina si Harold. Bago pa siya mawalan ng lakas ng loob, ay tinanong na niya ang asawa tungkol sa article na nakita sa internet. I'm sorry, love. I didn't know it will reach you. Wika ni Harold sa kabilang linya. So, sinadya mo na hindi sabihin sa akin? Mapait ang tonong sagot niya sa asawa. I just didn't want you to worry. That woman in the picture, she's the daughter of our business partner. Inutusan ako ni Dad na gawin siyang date sa party. I couldn't say no to his request because it's for the company. Hindi mo pa sinasabi sa parents mo na kasal ka na? Ilang segundo bago nakasagot ng kausap sa kabilang linya. I haven't told them yet. I don't think it's the right timing. Our company's in crisis right now. But I will tell them soon, love. Nilunok ni Bettina ang sakit na unti-unting pumupuno sa dibdib. Really? Baka naman wala ka talagang planong sabihin sa kanila. Maybe you want our marriage a secret so girls won't stop coming to you. Come on, love. I'm not like that. You're the only woman I want in my life. I know you're just saying that right now because you're jealous. But please, we will talk when you get here.
Magpapaliwanag ako ng maayos sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi at umiling. I don't think I'll be able to come, Harold. Na-move this week ang research presentation ko. I'm sorry. But you promised me, Bettina. I know, Harold. But I need to do this presentation. Para to sa pag-aaral ko. Ilang sandaling nanahimik si Harold sa kabilang linya bago ito nagsalita. I understand. Tipid na sagot ng asawa bago nito ibinaba ang tawag. Nang gabing yun ay nakatulog si Bettina ng mabigat ang puso. Dala niya ang problema hanggang sa pagpasok niya sa klase kinabukasan. Are you okay, Betty? I noticed you were distracted in class. Tanong sa kanya ng kaklaseng si Dave. Mag-isa siya sa bench nang lapitan siya ng lalaki. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay niya sa kaklase. I'm fine, Dave. Thanks for asking. I don't think you're fine. I have known you for 3 years, Betty. You're lying. Sagot ni Dave habang matamang nakatingin sa kanya. Isang binata sa malalapit na kaibigan niya sa universidad. Bukod sa mabait ang lalaki ay may lahi din itong Pinoy. Come on, you can tell me your problems. We're friends, right? Sa sinabing yun ng kasama ay namalayan na lang ni Bettina ang sarili na umiiyak sa harap nito. Niyakap naman siya ng binata. Everything will be alright, Betty. Miscommunication is normal in every relationship. Just communicate with your husband, okay? Alo sa kanya ni Dave. Ilang minuto siyang yakap ng binata bago siya nito pakawalan. Thank you. Sagot niya sa lalaki habang pinupunasan ng luha. Bago siya matapos sa pagpupunas ay tinulungan siya ni Dave gamit ang panyo nito. Stop crying now, okay? Masuyong wika nito. Sa kabila ng nararamdaman ay pilit nang umiti si Bettina. Thank you, Dave. You're really a sweet guy. Lingid sa kaalaman ni Bettina, nasaksihan ng asawa niya si Harold ang pag-alo sa kanya ng kaklase. Subalit sa halip na lumapit sa babae ay pinili nitong umalis at bumalik patungo sa airport. Nang gabing yon, nakatanggap si Bettina ng tawag mula kay Harold. Subalit sa halip na makipag-ayos ay hindi niya inaasahan ang ibinungad sa kanya ng asawa. Let's get a divorce, Bettina. Muntik na niyang mabitiwan ng hawak na cellphone sa narinig. What do you mean, Harold? I guess marrying each other was not the right decision, Bettina. Tila walang emosyong sagot ng asawa sa kabilang linya. You're still young and studying. I don't want you to have a hard time because of me. So I'm freeing you from our marriage. From your responsibility to me as my wife. Tila daig pa niya ang sinaksak ng kutsilyo sa puso sa mga sinabi nito. What? Ganun na lang yun? Pagkatapos mo akong pakasalan at pangakuan na aalagaan habang buhay, bigla ka makikipaghiwalay sa akin? I'm sorry, Bettina. Maybe I'm right. Am I not? Yung babaeng kasama mo sa party. Maybe she isn't just your friend. Ako sa niya sa lalaki. I thought you loved me. Pero dahil lang wala ako sa tabi mo, nawala na rin yung sinasabi mong pagmamahal mo sa akin. Dahil lang hindi tayo magkasama, naghanap ka na ng iba. What kind of love is that, Harold? That woman is just a friend, Bettina. Giit ni Harold. I'm in love with you, so I'm offering divorce for your own sake. Because I know you're no longer happy in this marriage. Fine. Maybe you're right. Mali nga siguro ang desisyon ko na magpakasal sa'yo. Clearly, I don't really know you enough. At mali ako ng pagkakakilala sa'yo. So go ahead. Divorce me. Mataas ang boses na sagot niya kay Harold bago ibaba ang tawag. Tuluyang napaiyak si Bettina nang ibaba ang hawak na cellphone. Inaasahan niyang tatawagan siyang muli ni Harold upang suyuin at bawiin ang sinabi nito. Subalit hindi yun nangyari. 2 araw ang lumipas, tuluyang gumuho ang puso niya nang makatanggap ng divorce paper mula kay Harold. I thought he's different, Linda. Akala ko mahal niya ako. Pero sa huli ito ang gagawin niya. We've only been married for 6 months. I'm so sorry, Bettina. Tag-alo sa kanya ng kaibigan. Kasabay ng pagbagsak ng mga luha ay pinirmahan ni Bettina ang divorce paper na tumatapos sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Sa sumunod na mga buwan at taon ay sinikap ni Bettina na kalimutan si Harold at ang mga ala-alang nabuo niya kasama ang dating asawa. Nanatili ring lihim sa pamilya niya ang ginawang pagpapakasal. Mabilis na lumipas ang panahon. Pagkatapos makagraduate ng kolehiyo ni Bettina, ay ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa graduate school.
3 taon pa ang lumipas ay nakapagtrabaho siya sa isang software company sa New York. Tinatanong sa akin ng pinsan ko kung single ka. Wika kay Bettina ng kaibigang si Linda nang makita sila ng babae sa isang restaurant sa New York. Pareho silang sa lungsod na yun nakahanap ng trabaho ni Linda. Alam mo, hindi ako interesadong makipag-date. Sagot niya sa kaibigan. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa nakakalimutan yung ex-husband mo? 8 taon nang nakalilipas simula nang maghiwalay si Bettina at ang dating asawang si Harold. Matapos niyang ipadala ang divorce papers sa lalaki ay tuluyan nang nawala ang komunikasyon nila. Sa paglipas ng mga taon ay nagtagumpay siyang burahin ng pagmamahal niya kay Harold. Subalit sa kabila niyon ay hindi na siya nagkaroon pa ng interes na makipag-date at subukang makipagrelasyon. I told you, nakalimutan ko na siya, Linda. Ayoko lang talagang makipag-date. I just want to focus on my career. So, anong plano mo? Forever single ka na lang, ganun? Kaya ko namang mabuhay ng walang lalaki. Nakaya ko nga for the past 8 years, diba? Fine. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo sa Pilipinas. Malay mo, dun mo pala makilala ang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Uuwi ako sa Pilipinas para makasama ang pamilya ko. Hindi para maghanap ng lalaki, Linda. Ani Bettina sa kaibigan. Sa susunod na linggo ang flight niya pauwi sa Pilipinas. 3 buwan siyang magbabakasyon sa sinilangang bansa dahil na rin sa hiling ng mga magulang. But who knows if you meet someone there? 8 years ago, nagpunta ka lang sa Las Vegas para magbakasyon pero pagbalik mo ng Boston, may asawa ka na, di ba? Sa sinabing yun ng kaibigan ay muling bumalik kay Bettina ang mga panahong nakilala niya si Harold. Kaya sa halip na sumagot sa kaibigan ay natahimik na lang siya. 5 araw pa ang lumipas ay dumating na ang araw ng flight ni Bettina. Habang lula ng taxi ang dalaga patungo sa airport, ay nagkaroon ng aberya ang sinasakyan, dahilan upang maatraso siya ng dating sa airport. This is the final boarding call for passenger Bettina Freya Buenavista, booked on flight PR127 to Manila, Philippines. Please proceed to gate 1 immediately. Nagmadali si Bettina nang marinig ang pangalan niya mula sa speaker para sa final boarding call ng mga pasahero. I'm sorry for keeping you waiting. Wika ng dalaga sa attendant na sumalubong sa kanya. Iginiya siya nito sa business class section ng eroplano kung saan naroon ang seat niya. Pinili niya na business class ang i-book dahil mahaba ang biyahe pa uwi ng Pilipinas. Here is your seat, ma'am. Imporma sa kanya ng attendant pagdating sa nag-iisang bakanting seat. Thank you. Nabidi ng pagpapasalamat ni Bettina kasabay nang makita ang lalaki nakaupo sa seat na katabi ng upuan niya. Harold? Laglag ang pangangsambit ng dalaga. Mula sa hawak na cellphone ay nag-angat ng tingin ng lalaki. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Bettina nang magtama ang mga mata nila ng dating asawa. Bettina? Pagkatapos ng 8 taon ay ito ang unang beses na nakita silang muli ni Harold. Nang mga sandaling yon, gusto niyang bumaba ng eroplano at lumayo sa lalaking minahal at nanakit sa kanya. Subalit alam niyang hindi niya maaaring gawin yon. Kaya naman pilit na lang niyang kinalma ang sarili at umaktong kaswal sa harap ng dating asawa. What are you doing here? Pupunta ka ng Pilipinas? Tanong niya sa lalaki. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay sa kanya ni Harold. I have a business there. Aren't you going to take your seat? Doon lang napagtanto ni Bettina na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin siya. Tumikim siya at naupo sa assigned seat niya. Pakiramdam ng dalaga ay pinaglalaruan siya ng tadhana. Really? Sa lahat talaga na makakasabay ko sa eroplano, si Harold pa. At dito talaga kami makikita ulit kung saan kami nagkakilala dati. Wika ni Bettina sa isip. It was nice seeing you again, Bettina. Si Harold ang bumasag ng katahimikan pagkatapos mag-take off ng eroplano. Bumaling siya sa katabi. Hindi niya napigilang pagmasdan ng dating asawa. Sa nakalipas na 8 taon ay wala itong masyadong ipinagbago. Sa katunayan ay tila lalo pa itong gumwapo sa kabila ng edad na nadagdag dito. Yeah, I didn't expect we'd meet here. Tanging sagot ni Bettina sa lalaki. Bumalik sa kanya ang lahat ng alaala niya kasama si Harold. Kasama na ang sakit na ibinigay nito sa kanya. Gusto niyang ignorahin ng lalaki. Subalit alam niyang kung gagawin niya yon, ay magmumukha siyang hindi pa nakaka-move on. At ayaw niyang magmukhang apektado pa rin sa harap ng dating asawa. How have you been in the past years, Bettina?
Lumunok siya bago tipid na ngumiti kay Harold. I'm doing great. Nagtatrabaho ako sa isang software company sa New York. Ikaw, kamusta ka at ang kumpanya mo? Naalala niya na noong naghiwalay sila ay nasa krisis ang kumpanya ng pamilya nito. The company is doing great. Ako na rin ang CEO dahil nag-retire na si Dad 3 years ago. Tumango lang siya kay Harold at tipid na ngumiti rito. I'm still single by the way. Dugtong ni Harold na siyang nagpaawang sa mga labi ni Bettina. Hindi ko naman tinatanong. Kunot ang noo at hindi napigil ang sagot niya sa lalaki. Nakibit-balikat si Harold at ngumiti sa kanya. I know. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Hindi inaasahan ni Bettina ang pamilyar na pagwawala ng puso niya nang masilayan ang ngiti ng dating asawa. Napilitan tuloy siyang maghingi ng wine sa attendant na dumaan. How about you, Bettina? Are you still single after all these years? Tanong ni Harold. Gustong magsinungaling ng dalaga at sabihin sa binata na may asawa na siya at anak. Subalit sa huli ay namalaya niya ang sariling nagsasabi ng totoo. I don't have anyone right now. My priority is my career. Tipid na sagot niya sa lalaki. Tila magsasalita si Harold nang dumating ang stewardess dala ang wine. Inalok din ito si Harold na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Hindi pa rin ba nagbabagong paborito mong wine? Sa tanong na yun ng lalaki ay naalala niya na pareho sila ng paboritong wine. Yun pa rin, sagot niya. Ngumiti si Harold. Same, Bettina. After all these years, hindi pa rin nagbabago ang gusto ko. Tila makahulog ang sagot nito sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Bettina at inangat ang hawak na wine glass upang uminom. Sa sulok ng mga mata ay napansin niyang nakatingin ang lalaki sa kamay niya. Huli na nang mapagtanto niya na ang tinitingnan nito ay ang tattoo niya sa palapusuhan. You still have the tattoo? Komento ni Harold. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Ilang beses niya naisipang ipabura ang tattoo. Subalit sa huli ay hindi natutuloy. Ngayon ay tila gusto niyang magsisi na hinayaan niya lang yun sa balat niya. Masakit daw kasi magpa-tattoo removal, kaya hinayaan ko na lang. Baling niya sa katabi. Really, Bettina? Yun talaga naisip mong dahilan? Di ba hindi ka nga nasaktan nung nagpa-tattoo kayo? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Hindi ko rin pinatanggal yung sakin. Sagot ni Harold. Bahagya nitong inililis ang suot na long sleeve. Tila piniga ang puso ni Bettina nang makita ang pamilyar na tattoo sa balat ng lalaki. I see. Tipid na sagot niya bago muling napainom ng wine. Nang maubos ang laman ng baso at kuhanin yun ng attendant ay bumaling siya kay Harold. Do you mind if I sleep? Matutulog ka na. It's still 2 p.m. Tanong ng binata pagkatapos sumulyap sa suot na relo. Napuyat kasi ako sa trabaho. Pagdadahilan niya. Hindi kailangan malaman ng dating asawa na gagawin niya yun upang makaiwas sa mga tanong at tingin nito. Bago pa makasagot si Harold ay nagsuot na si Bettina ng headphone at itinulak ang divider sa pagitan nila ni Harold. Napabuga siya ng hangin nang mawala sa paningin niya ang lalaki. Sa kabila niyon ay hindi pa rin kumalma ang dibdib niya sa katotohanang isang manipis na harang lamang ang nakapagitan sa kanila ng dating asawa. Akala ko kapag nagkita kami wala na siyang epekto sa akin. But I guess I'm wrong. Wika ni Bettina sa isip. Napapikit siya nang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Sa buong durasyon ng biyahe ay hindi dinalaw ng antok si Bettina. Labis ang pasasalamat niya nang sa wakas ay magland ang eroplanong sinasakyan. Isa siya sa mga unang pasaherong bumaba. Subalit habang tinatahak ang arrival area ng NAIA, ay narinig ni Bettina ang pamilyar na boses ni Harold. Bettina! Napilitan siyang huminto at humarap sa dating asawa. Bakit, Harold? Can I invite you to dinner while we're here in the Philippines? Tila bumilis ang tibok ng puso niya sa tanong nito. Dinner? Bakit? Don't tell me kukunin mo akong tour guide dito sa Pilipinas. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit niyang magbiro. Ngumiti si Harold at tila isang bahagi na naman niyang nalusaw. Well, pwede ba? Pagak siyang natawa sa pakikisakay ng lalaki sa joke niya. Alam mo, nagbibiro lang ako, di ba? But I'm serious, Bettina. I would love to invite you for dinner. At kailangan ko rin ng tour guide sa pamamasyal ko dito sa Pilipinas. I'm sorry, Harold. Hindi ako makikipag-dinner sa'yo. At lalong hindi ako papayag na maging tour guide mo. Sagot niya rito.
Bago pa makasagot ang dating asawa ay tinalikuran na niya ito at dire-diretsyong naglakad palayo. Ni hindi niya namalayan na nalapitan na siya ng kapatid na si Bernard na siyang sumundo sa kanya. Why do you look so stressed? Tanong kay Bettina ng kanyang panganay na kapatid nang kunin nito sa kanya ang dalang maleta. Ikaw ba naman, nakita mo at makatabi sa eroplano ang ex-husband mo? Hindi ka ba mai-stress? Sagot ni Bettina sa kanyang isip. Wala akong tulog sa biyahe. Sa halip ay wika niya sa nakatatandang kapatid. Akala ko ba business class ang binook mo? Bakit hindi ka nakatulog? Tanong muli ni Bernard. Sa halip na sagutin ng kanyang kuya Bernard, ay nilapitan niya ang asawa nitong si Nika at binati. Pagkatapos ay agad niyang niyaya ang mga ito palabas ng paliparan. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa mansyon ng mga magulang. Bukod sa mga magulang ay naroon din ng kapatid nilang si Francine, kasama ang asawa at anak nito. Sa kanilang magkakapatid at magpipinsang Buenavista ay si Bettina na lang ang walang asawa. Maging ang pinsan niyang si Silver ay engaged na sa ina ng anak nito. Pagkatapos ng batian at kwentuhan kasama ang pamilya, ay nagpaalam sa Bettina para magpahinga. Kinabukasan ng gabi ay naganap ang welcome party na inihanda ng ina para sa kanya. Present doon ang buong angkan ng Buenavista. Wala ka pa ring boyfriend, Bettina? Tanong sa kanya ng kanyang tita Belinda nang lapitan niya ito at ng ina. Wala pa po, tita. Dear, lahat ng pinsan mo may sariling pamilya na. Ikaw na lang ang wala. Baka tumandang dalaga ka niyan. Tila nag-aalalang wika ng tiyahin. Gusto niyang sabihin sa tiyahin na mas nauna pa siyang ikinasal sa mga pinsan niya noon. Subalit sa halip na isatinig yon ay ngumiti na lang siya. It's fine, tita. Hindi naman ako nagmamadali. Kung hindi ako pala ring makapag-asawa, then I'll just be a rich cool tita to may pamangkins. Pagkatapos niyang sabihin yon ay saktong nilapitan siya ng anak ng kanyang ate Francine sa asawa nito na isang dating mayor. Tita Betty, thank you for your pasalubong. I really love the dollhouse and the bag of chocolates. Wika sa kanya ni Felicia. You're welcome, baby. I'm glad you like them. Ngumiti sa kanya ang 4 na taong gulang na pamangkin at hinawakan ang bracelet niya. Ang ganda ng bracelet mo, tita. Oh, wait. What is this? You have a tattoo, tita? Just like Uncle Silver? Sa sinabing yun ay bumaling sa kanya ang ina at tiyahin. Parehang bumaba ang tingin ng mga ito sa tattoo niya sa pulso. May tattoo ka pala, Bettina? Tanong sa kanya ng ina. Tumikim siya at kaswal na umiti. Nagkatawaan kasi kaming magpatattoo ng kaibigan noon, ma. 6/23/18. Basa ng pamangkin sa mga numero sa balat niya. What does it mean? Is it a date, tita? Yeah. Yun ang date kung kailan ako nagpatattoo. Sagot ni Bettina sa 3 pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Isang linggo ang nakalipas, isinama siya ng mga magulang sa anniversary party ng Buenavista Industries, ang kumpanyang itinaguyod ng great-grandfather nila na kasalukuyang pinamamahalaan ng Tito Benedict niya. Ma, bakit may isinama mo ako dito? I don't know these people. Reklamo ni Bettina sa ina pagdating nila sa function room kung saan nagaganap ang pagtitipon. Well, iha, hindi pwede ang mga kapatid mo dahil busy sila sa mga anak nila. Besides, this is a good opportunity for you to meet new people. Bahagya siyang napairap sa sinabi ng ina. Naalala tuloy niya ang bilin ng kaibigang si Linda. Ma, umuwi ako para magbakasyon, hindi para maghanap ng lalaki. You never know, iha. Ngiti sa kanya ng ina. Come on, let's go to your father. Sa kabila ng maraming tao ay agad nilang nahanap ng ina ang kanyang ama. Kasalukuyan nitong kausap ang kanyang Tito Benedict. Subalit ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita kung sino ang isa pang lalaking katabi ng tiyuhin. It was Harold. Anong ginagawa niya dito? Bakit kasama niya si Dad at si Tito Benedict? Tanong ni Bettina sa sarili. Bettina, are you okay? Untag sa kanya ng ina. Bago pa siya makaisip ng idadahilan upang makaalis sa tabi ng ina, ay bumaling na sa direksyon niya ang kanyang ama at si Harold. Nagtama ang mga mata nila ng dating asawa. Nang mga sandaling yon, alam ni Bettina na hindi na siya makakaiwas, kaya itinuloy niya ang paglapit sa mga ito kasama ang ina. Mr. Jennings, this is my wife Fiona, and my youngest daughter Bettina Freya. Wika ng kanyang ama kay Harold bago bumaling sa kanilang mag-ina. Darling Bettina,
This is Mr. Harold Jennings, one of the new investors of the company. Hindi na itago ni Bettina ang pagkabigla sa sinabi ng kanyang ama. Akala ko pinaglalaroan ako ng tadhana nang makasakay ko siya sa eroplano. Tapos ngayon malalaman ko na investor din siya sa kumpanya. Wika ni Bettina sa isip. Pagkatapos kamayan ni Harold ang ina ay bumaling sa kanya ang dating asawa. Your daughter and I know each other, Mr. Buenavista. Ani Harold sa ama ng dalaga bago ngumiti sa kanya. Nice seeing you again, Bettina. Nang mga sandaling yon ay tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Bettina. Lalo na nang mapansin ang reaksyon ng mga kasama nila. Really, iho? Paano kayo nagkakilala ng anak ko? Nabigla at interesadong tanong ng kanyang ina kay Harold. Binigyan niya ng makahulugang tingin ng dating asawa. Bettina and I met in Las Vegas. I guess we can say that we're old friends. Tila nakahinga siya ng maluwag sa sinabing yun ni Harold. Yes. Harold and I are old friends. Pagsang-ayon ng dalaga sa sinabi ng dating asawa. I didn't expect to see you here, Harold. Kaswal na wika niya sa lalaki bago tipid ng umiti. Well, I didn't know you're related to Mr. Benedict Buenavista. What a coincidence, iho. Wika naman ng kanyang ina. Just a moment ago, my daughter was so bored because she didn't know anyone in this party. Now you're here. Matamis nang umiti si Harold sa ina ni Bettina. If that's the case, then can I borrow your daughter for a while to talk to her? Sure, go ahead. Mabilis na sagot ng kanyang ina. Nang mga sandaling yon ay walang nagawa si Bettina kundi magpatianod kay Harold. Baka kung ano pa ang isipin ng mga magulang kapag tinanggihan niya ang lalaki. Really, Harold? Hindi mo alam na related ako kay Tito Benedict? Mahinang tanong niya sa lalaki nang malayo sila sa mga magulang. Inabot sa kanya ng lalaki ang baso ng champagne na kinuha nito mula sa dumaang waiter. There are a lot of Buenavista in the Philippines, Bettina. Nung nagpakasal tayo, hindi mo nabanggit sa akin na mayaman pala ang pamilya mo. Sagot nito bago nag-angat ng kilay. What? Are you thinking na sinadya ko ang lahat ng to? Tumikim siya. No, nakakagulit lang. Sa bagay, bakit naman sasadyain ni Harold ang ganitong bagay? Anong mapapala niya kung gagawin yun? Eh hindi ba't in the first place, siya nakipaghiwalay sa akin? Ani Bettina sa isip. So, you didn't tell your family about us? Tanong ni Harold sa kanya. Napalunok si Bettina. No, walang alam ang pamilya ko na nagpakasal ako sa Amerika 8 years ago. I hope it stays that way, Harold. Alright, hindi ko sasabihin sa kanila naging totoong relasyon natin, Bettina. But in one condition. Kunot ang noong bumaling siya sa dating asawa. What? Anong kondisyon? Samahan mo akong pumunta sa Baguio. Be my tour guide there, Bettina. Napamaang siya sa lalaki. Seryoso ka ba, Harold? I don't think I'll joke about this matter. Kailangan ko ng tour guide. Ang dami-dami mong pera. Bakit hindi ka mag-hire ng tour guide? I want someone I can trust. Yung hindi ako ililigaw. Paano ka naman nakakasiguro na hindi kita ililigaw kapag ako ang ginawa mong tour guide? Seryoso siyang tinignan ng lalaki bago ito marahang umiti. Dahil may pinagsamahan tayong dalawa, Bettina. You're my ex-wife. Napalunok siya bago bahagyang nag-iwas ng tingin. Bakit ako? Like you said, I'm your ex-wife. What's wrong with that? Don't tell me ayaw mo akong makasama dahil in love ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Mabilis na ibinalik niya ang tingin kay Harold. Nakaangat ang kilay ng dating asawa sa kanya. Excuse me, anong in love pa rin sa'yo? It's been 8 years, Harold. Masyado ka namang mayabang para isipin na hindi pa ako nakaka-move on. Then there's no problem for you being my tour guide, right? Tumikim siya. Well, nandito ako sa Pilipinas para magbakasyon, hindi para magpaka-tour guide mo. It's only for a week, Bettina. Kinagat niya ang ibabang labi, bago sa huli ay bumuntong hininga. Fine. May magagawa pa ba ako kung mina-blackmail mo na ako? Just promise me walang makakaalam sa pamilya ko na ex-husband kita. At babayaran mo rin ako. Muling gumuhit ang ngiti sa mga labi ng dating asawa. Alright, I promise you walang makakaalam. And don't worry, babayaran kita. Nag-angat siya ng kilay sa lalaki. Mahal ang tour guide fee ko. How much? 1 million. Deal.
Pagpayag ni Harold. Teka, hindi pa ako tapos. Per hour. 1 million per hour. That's still fine with me, Bettina. Sa sinabing yun ni Harold ay nalaglag ang panga ni Bettina. Seryoso ka? I am. Mukha ba ako nagbibiro? Tumikim siya at napailing. Kahit yata presyohan niya ng 5 milyon kada oras ang dating asawa ay hindi ito magpapatinag. Hindi mo ko kailangang bayaran, nagbibiro lang ako. Akmang magsasalita si Harold nang istorbuhin sila ng kanyang Tito Benedict. Ayon dito ay ipapakilala nito si Harold sa kaibigan nitong negosyante. We'll talk later, Bettina. Wika sa kanya ni Harold bago ito sumama sa tiyuhin niya. Tumango lang siya bago sinundan ng tingin ng lalaki. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay nag-ayang umuwi ang mga magulang niya dahil inatake ng migraine ng ama. Dahil doon ay hindi na sila nakapag-usap ang muli ni Harold. So, tell me about Harold, Iha. Tanong sa kanya ng ina habang nasa sasakyan sila pauwi sa mansyon. There's nothing to tell, Ma. Like we said, we're old friends. Nakasabay ko lang siya sa eroplano nung nagbakasyon ako sa Vegas. And that's it. Nag-angat ng kilay ang inang si Fiona. Really, Iha? Bakit iba yata ang tingin sa'yo ng lalaking yun? Mukhang may gusto sa'yo, Bettina Freya. Pagak na natawa siya sa sinabi ng ina. Stop it, Ma. Masyadong wild yung imagination mo. Walang gusto sa akin yung si Harold. How about you, Iha? Hindi mo ba siya gusto? He's a catch. You two would look good together. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiiling sa ina. Kung pwede lang niyang sabihin dito ang totoong relasyon nila ni Harold. Wala akong gusto sa kanya, Ma. So stop questioning me about him, okay? Alright. Tila sumusukong wika ng ina bago siya lubayan. Sa sumunod na araw ay nakatanggap si Bettina ng tawag mula sa isang unknown number. Hindi niya inaasahan na ang boses ni Harold ang bubungad sa kanya sa kabilang linya. Paano man nakuha ang number ko? Tanong niya sa dating asawa. I got it from your Tito Benedict. What? Sana hiningi mo na lang sa akin kagabi. I looked for you last night but you already left the party. Don't worry, sinabi ko sa tito mo na kailangan ko lang ng tour guide. Bakit napatawag ka? To inform you we're going to Baguio on Friday. We made the deal, remember? Napabuntong hininga siya nang maalala ang kasunduan nila. Fine. Saan ka tumutuloy? Susunduin na lang kita sa Biyernes. No, ako na ang susundo sa'yo. I'll be renting a car. Sagot ng lalaki. Hindi na nakipagtalo pa si Bettina. Tulad ng inaasahan ng dalaga, nakarating sa kanyang ina ang paghingi ni Harold ng number niya mula sa kanyang tiyuhin. Akala ko ba old friends kayo ni Harold, Iha? Bakit sasamahan mo siya sa Baguio? Pangi-intriga ng ina. Nagpagandang loob lang ako, Ma. Kawawa naman yung tao, baka maligaw. Besides, nagkataon din naman na gusto kong pumunta doon. Ngumiti sa kanyang ina. Subalit nagpapasalamat siya na hindi na ito nagkomento pa. Sa sumunod na araw, tulad ng napagkasunduan nila ni Harold, pagkatapos ng lunchtime ay sinundo siya ng lalaki. Sigurado kang kaya mo magmaneho pa Baguio? Hindi ka sanay sa Pilipinas at isa pa hindi kasing disiplina sa Amerika ang mga drivers dito. Diskumpiyadong tanong niya kay Harold pagpasok sa kotseng nirentahan nito. We have Google Maps and Waze. And yeah, I can drive anywhere. Sagot nito. Tumango siya sa lalaki bago iniwas ang tingin. Nang mga sandaling yun ay tila gusto niyang pagsisihan na pumayag siyang sumama dito. Isang linggo niyang makakasama ang lalaki sa Baguio. Well, wala ka naman choice, Bettina. He blackmailed you, right? Paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip. Bakit pa kasi sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas sa Baguio mo naisipang pumunta? Tanong ni Bettina sa lalaki. You told me Baguio is your favorite vacation place here in the Philippines. Remember? Sabi mo dati kapag umuwi tayo sa Pilipinas, ipapasyan mo ako sa Baguio. Natigilan si Bettina. Bumalik sa alaala niya ang mga napag-usapan nila noon ni Harold. Hindi ko alam na natatandaan mo pa pala yun. Ang tagal na nun. Yeah, that was a long time ago. But I still remember every conversation we had, Bettina. Tumikhim siya para itago ang pagbilis ng tibok ng puso dahil sa sinabi nito. Well, good luck sa pagmamaneho. Hindi madali ang daan paakyat sa Baguio. Don't worry, we'll arrive there safely. May lucky charm ako eh. Nasaan?
Bumaling sa kanya si Harold at ngumiti. Nasa tabi ko. Ikaw. Nag-init ang mukha niya sa sinabi ni Harold, subalit hindi niya yung pinahahalata rito. Ewan ko sa'yo, pag maneho ka ng maayos hindi yung puro kasalita. Yes, ma'am. Bahagyang natawang sagot nito. Maayos at mabilis ang naging biyahe nila palabas ng Maynila hanggang sa expressway. Subalit paglabas nila ng expressway at pagpasok sa Marcos Highway paakyat sa Baguio, ay inabutan sila ng thunderstorm. Sa lakas ng ulan ay napilitan silang huminto dahil halos mag-zero visibility na ang kalsada. Lagpas 1 oras na hindi pa rin humihina ang ulan. Wika ni Bettina kay Harold habang nakatingin sa labas mula sa bintana ng sasakyan. Shall we continue to drive? Sabi dito sa Waze, mahigit 1 oras pa bago tayo makarating ng Baguio. Baka abutan na tayo ng dilim dito sa daan. You can't drive in this weather, Harold. Matarik ang daan paakyat ng Baguio. Ilang minuto pa ang lumipas bago unti-unting humina ang ulan. Subalit inabutan na sila ng dilim sa daan. Bukas na tayo umakyat ng Baguio. Madilim na bukod pa sa madulas ang daan ngayon. Baling niya kay Harold. We can stay here in the car for the whole night. I don't see any hotel nearby. Sagot ng lalaki. Kinagat ni Bettina ang ibabang labi at bumaling sa labas. Nasa liblib na parte sila ng Marcos Highway at ilang kabahayan lang ang natatanaw niya. Wala tayong choice kundi magpalipas ng gabi dito sa sasakyan. Malaki naman tong kotse. Or we just drive to Baguio. I can do it, Bettina. Trust me. Delikado nga yung daan. Alam mo ba kung ilang sasakyan nang naaksidente habang paakyat ng Baguio? Marami na, Harold. Ayokong dumagdag pa tayo dun, no? Sagot niya bago bumaling muli sa labas. Narinig niya ang buntong hininga ng lalaki. I'm sorry, Bettina. I didn't mean to put you in this situation. If only I had known that it would rain this hard today. Mula sa bintana ay ibinalik niya ang tingin sa dating asawa. He looked apologetic while looking straight at her. Tila may pumiga sa puso ng dalaga. It's fine. Hindi mo naman kontrolado yung weather. Hindi natin alam na uulan dito ng malakas ngayon. Tila magsasalita si Harold nang ibaling nito ang tingin sa labas ng sasakyan. Hey, there's someone approaching. Tulad nga ng sinabi ni Harold, isang bulto ang naglalakad papalapit sa sasakyan nila. Dahil sa dilim ay tanging ang suot na raincoat lang ng estranghero ang malinaw na nakikita ni Bettina. Do you think he's here to get us? Baling ni Harold sa kanya. Get us? What do you mean? Bahagyang nanliit ang mga mata ng lalaki. You know, like he's a serial killer in a movie? O baka aswang? Natawa siya sa sinabi ni Harold. Anong serial killer at aswang? Kalalaki mong tao naniniwala ka sa ganon? Serial killers are true, Bettina. Oo nga, pero yung aswang hindi. Saan mo naman nalaman yung tungkol sa aswang? Madalas ikwento sa akin ni Mami nung bata pa ako. Marami raw aswang sa probinsya ng grandparents niya. Ngumuso siya para pigilang mangiti. Alam mo, walang serial killer dito sa Pilipinas kasi mahuhuli agad sila dahil maraming chismosa dito. As for aswang, I don't know if that's true or kwento lang para manakot. Saktong pagkasabi niya noon ay nakalapit na sa kotse nila ang bulto na isa palang matandang lalaki. Kumatok ang matanda sa bintana ng sasakyan. Are you gonna open? What if he's a bad guy? May pag-aalalang tanong ni Harold. Can't you see? He's an old man, Harold. Mukha bang masamang tao si Lolo? Besides, kasama naman kita, di ba? You trust me? Natigilan siya sa tanong ng dating asawa. Well, kaya nga ako nagpakasal sa'yo noon, di ba? Tanging sinabi niya bago ibaba ang pintana ng sasakyan. Hello po, magandang araw. Ngumiti sa kanila ang matanda. Pasensya na, Ineng. Napansin ng asawa ko na kanina pa kayo nakahinto dito. Nasiraan ba ang sasakyan niyo? Hindi po. Huminto lang kami nung umulan dahil hindi kabisado ng kasama ko ang kalsada paakyat ng Baguio. Ganoon ba? Mabuti huminto kayo dahil delikado ang daan kapag ganitong umulan ng malakas. Ngumiti si Bettina sa matanda. Yun nga lang po, inabutan na rin kami ng dilim dito sa daan. May malapit po ba na hotel o inn dito? Nako, pasensya na Ineng pero walang malapit na matutuluyan dito. Kung gusto nyo, dun muna kayo magpalipas ng gabi sa bahay namin ng asawa ko. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay, ilang metro ang layo mula sa gilid ng kalsada.
Kung hindi po nakakahiya sa inyo, Lolo. Wika naman ni Harold sa matanda. Walang kaso, Utoy. Mahirap magpalipas ng gabi dito sa sasakyan. Pagkatapos itabi ni Harold ang sasakyan, ay sumama sila sa matanda patungo sa bahay nito. Sumalubong sa kanilang matandang babae. Nagpakilala ang mag-asawa bilang sina Lolo Ruben at Lola Juana. Nagpakilala din sina Bettina sa mag-asawa. Saan ba kayo galing? Tanong sa kanila ng matandang babae nang igiya sila nito sa loob ng maliit na bahay. Magkahalong semento at kahoy ang materyales ng bahay. Sa Maynila po, pero bago yon galing kami sa Amerika. Umuwi lang ng Pilipinas para magbakasyon. Sagot ni Bettina sa matandang babae. Kaya pala mukhang banyaga itong si Harold, taga-Amerika pala. Nako, pasensya na kayo dito sa bahay namin. Maliit lang dahil kami mag-asawa lang ang nakatira dito. Isang kwarto lang din ang mayaalok namin sa inyo. Wala pong kaso yun, Lola. Kung di nyo na itatanong ay mag-asawa naman kami ni Bettina. Wika ni Harold kasabay ng pagdantay nito ng kamay sa balikat niya. Sa sinabi at inaktong yun ni Harold ay bumilis ang tibok ng puso ni Bettina. Ganoon ba? Akala ko'y magnobyo pa lang kayo at asawa na pala. Ngiti ni Lola Juana. Giniya sila ng matanda sa silid na sinasabi nito. O siya, maiwan ko muna kayo dahil babalikan ko niluluto ko. Nang maiwan sila ni Harold sa maliit na kwarto, ay inalis niya ang braso ng lalaki sa kanya. Bakit mo sinabi na mag-asawa tayo? Mag-asawa naman talaga tayo, di ba? Dati. Iba yun dati sa ngayon. Come on, Bettina. Ayoko matulog mag-isa sa labas. Bahagyang nakangusong sagot ni Harold. Sino may sabi na papayag ako makishare ka sa akin ng higaan? Anya bago sinilyapan ng higaang papag na naroon. I'm fine sleeping on the floor. Basta kasama kita dito sa kwarto. Bakit? Don't tell me nagdududa ka pa rin na masamang tao si Lolo Ruben at ang asawa niya. No, ayoko lang mawala ako sa paningin ko. So I'll sleep near you. Pilit na inignora niya ang mainit na kamay na humaplos sa puso niya sa sinabi ni Harold. Sus, ang sabihin mo, takot ka lang. Oo, takot ako. Takot ako mawala ka ulit sa akin, Bettina. Sagot ni Harold habang diretsyong nakatingin sa kanya. Napaawang ang mga labi ni Bettina at hindi agad nakapagsalita. Nagpasalamat siya sa pangiistorbo ni Lolo Ruben. Ito ang unan at kumot para may magamit kayo sa pagtulog. Inabot sa kanila ng matanda ang 2 unan at 1 kumot. Salamat po, Lolo. Ani Bettina. Maghapunan muna kayo bago magpahinga. Luto na yung tinola na niluto ng asawa ko. Muli nagpasalamat si Bettina sa matanda bago sinabing susunod sila ni Harold sa komedor. Tinola? What's that? Baling sa kanya ni Harold. Natawa siya sa curious na ekspresyon ng dating asawa. Alam mo yung aswang pero hindi mo alam yung tinola? Hindi nasabi sa'yo ng mami mo? I'm guessing na ulam yun, di ba? Just like sinigang? Sinabawang manok yun na may sahog na hilaw na papaya, dahon ng sili tapos madaming luya. Imporma niya rito. Ano nga yung luya? Ginger po, Mr. Phil-Am. Nakangising sagot niya rito. Gwapo nga, ignorante naman. Did you just call me gwapo again? Mabilis na nag-init ang pisngi ni Bettina. Bilisan mo na, nagugutom na ako. Sa halip ay wika niya bago na unang lumabas ng silid. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula kay Harold. You're blushing, sweetheart. Namiss ko yan. Kinagat ni Bettina ang ibabang labi at muling binaliwala ang mabilis na tibok ng puso. Naabutan niya ang mag-asawa sa maliit na komedor. Hindi naman naitago ni Harold ang pagkamangha sa hindi pamilyar na potahe na nakahanda sa mesa. Halina kayong dalawa at kumain na tayo. Ngiti sa kanila ni Lola Juana. Hindi sa pagmamayabang pero masarap magluto ng tinola tong asawa ko. Pagbibida naman ni Lolo Ruben. Excited na nga po akong tikman. Wika ni Harold. Bago nilalagyan ng kanin ang plato nito, ay nasikaso muna si Bettina ng lalaki. Hindi lang pala gwapo itong si Harold, maasikaso pang asawa. Nakangiting komento ni Lola Juana habang nakatingin sa kanila. Sa kabila ng pag-iinit ng pisngi, ay ngumiti si Bettina sa matanda. Hindi niya itatanggi na noon pa man ay napansin na niyang natural na maasikaso si Harold. Natural naman po sa mag-asawa na pagsilbihan ng isa't isa.
Hindi po ba, Lolo Ruben? Wika naman ni Harold bago tinikman ang pagkain sa harapan. Wow! Ngayon lang ako nakakain ito. I think this is my new favorite chicken dish. Natatawang bumaling ang matandang babae kay Bettina. Nako, Ineng, mukhang kailangan mong matutong magluto ng tinola para sa asawa mo ah. Bago pa siya makasagot ay bumaling sa kanya si Harold. Ipagluto mo ako ng tinola pagbalik natin ng Manila, love. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ay nag-init ang mukha niya sa sinabi ni Harold. Sure, love. Sagot ni Bettina na napilitang sakyan ang pagpapanggap ni Harold. Gaano katagal na ba kayong kasal? Tanong ni Lolo Ruben. 8 years na, Lolo. Mabilis na sagot ni Harold. 8 years? Aba, ang tagal na pala. Wala pa kayong anak? Wala pa po eh. Nasa college pa lang si Bettina nang magpakasal kami kaya hinayaan ko muna siyang tuparin ang pangarap niya. Ganon din naman po ako, Lolo. Pinalago ko muna ang kumpanya ng pamilya ko para meron ako magandang buhay na ibibigay sa kanya at sa magiging anak namin sa hinaharap. Nang mga sandaling yon ay tila may pumiga sa puso ni Bettina. Napayuko siya at napakurap nang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Nako, dapat tularan kayo ng ibang nagpapakasal. Tila humahangang wika ni Lola Juana. Ang swerte mo dito kay Harold, Ineng. Magandang lalaki na, iresponsable pa. Kinagat niya ang ibabang labi bago nag-angat ng tingin at ngumiti. Tama po kayo, Lola. Kaya po mahal na mahal ko yan. Seryosong napatingin sa kanya si Harold na tila natulala sa sinabi niya. Sa kabila ng nagwawalang dibdib ay nagawa rin niyang ngumiti sa lalaki. Mahal na mahal din naman kita. Wika ni Harold habang diretsyong nakatingin sa kanya. Kung hindi alam ni Bettina na acting lang yun ng lalaki, ay napaniwala na siya nito. Huwag sana kayong magsawang mahalin ng isa't isa. Wika ni Lola Juana sa kanila. Sa kabila ng mabilis na tibok ng puso ay ngumiti si Bettina sa mag-asawang matanda. Pagkatapos kumain ay tinulungan ni Bettina si Lolo Juana sa pagliligpit ng pinagkainan. Nang magpaalam siya sa matanda nang matapos sila sa ginagawa, ay naabutan niya si Harold sa silid na tutuluyan nila. Nakalatag na ang banig na ibinigay kanina ni Mang Ruben. Magpahinga na tayo, Bettina. Wika sa kanya ng lalaki. Kumuha ito ng isang unan bago umalis mula sa pagkakaupo sa papag. Saan ka matutulog? Here on the floor. Sumulyap siya sa sementadong sahig. Malamig sa semento. I'm from Chicago, Bettina. Sanay ako sa lamig. Kahit na baka magkasakit ka. Lumunok ang dalaga bago ibinalik ang tingin kay Harold. Tabi na lang tayo dito sa papag, kasya naman tayong dalawa. Are you sure? It's not like we haven't been in one bed before. Mag-asawa tayo dati. Besides, hindi naman ako walang puso para hayaan kang dyan sa lapag matulog. Ngumiti si Harold. Thank you, love. Napaawang ang mga labi ni Bettina bago nanliit ang mga mata. Anong love ka dyan? Kung sasahig kaya kita patulugin. Mahinang natawa ang lalaki. Tatabi ako sa'yo, wala nang bawian. Namiss lang naman kitang tawaging love. Mukha namang namiss mo rin dahil namula ka. Excuse me, bakit ko naman mamimiss? Pagkakaila niya. Matutulog na ako, patayin mo ang ilaw. Inuko pa ni Bettina ang kanang bahagi ng higaan. Muling bumilis ang tibok ng puso niya nang tabihan siya ni Harold sa higaan. Kahit na nakataligod siya rito, ay damang-daman niya ang presensya nito. Good night, Bettina. Anas ni Harold. Good night, Harold. Ipinikit ni Bettina ang mga mata at pilit na hinanap ang antok. Subalit pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay narinig niya ang boses ni Harold. Bettina. What? What do you think would happen to us if we didn't divorce? Mahinang tanong nito. Akala ko ba matutulog ka na? Obviously, I can't sleep. So what do you think, Bettina? Sa tingin mo kaya may anak na tayo ngayon kung hindi tayo naghiwalay? Lumunok siya para alisin ang namuong bikig sa lalamunan. Who knows? Siguro meron na. We have one daughter na kamukha mo, and one son na nagmana sa akin. Sa sinabing yun ng lalaki ay napabaling siya paharap dito. Sa kabila ng munting ilaw ay malinaw na sumulubong sa kanya ang gwapong mukha ng dating asawa. Bold of you to assume na meron na tayong anak na magmamana sa iyo ah. Mahinang natawa si Harold. What? Sa tingin mo wala?
Gusto mo ikaw lang ang kamukha nila? Kung sakaling nagkaanak tayo ng lalaki at kamukha mo, siguradong pagkakaguluhan yun ng mga babae. Sasakit lang ang ulo ko. Are you saying nagwapo ako? Matagal mo nang alam yun, di ba? How about now? Do you still find me handsome? Napanguso siya. As if naman magbabago yung mukha mo after 8 years. Ngumiti si Harold habang nakatingin sa mukha niya. You still haven't changed a bit, Bettina. Ang ganda-ganda mo pa rin. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Kasabay na yun ay naramdaman niya ang pamilyar na paro-paro sa loob ng tiyan. Matutulog na ako, huwag kang mang-istorbo. Sa halip ay wika niya bago muling tumalikod sa lalaki. Alright, good night, Bettina. Sa pagkakataong yun ay pinilit na ni Bettina na matulog pagkatapos kalmahin ang dibdib. Kinabukasan, nauna siyang nagising kay Harold. Sa halip na bumangon ay natagpuan niya ang sarili na pinagmamasdan ang natutulog na lalaki sa tabi niya. Nang eksaktong sandaling yun, isang katotohanan ng unti-unting tinanggap ni Bettina. At yun ay mahal pa rin niya ang dating asawa hanggang ngayon. Akala niya nakalimutan na niya si Harold. Subalit sa nakalipas na 8 taon ay pinaniwala lang niya ang sarili na hindi na niya ito mahal. What? Ang gwapo ko pa rin ba sa umaga? Bumilis ang tibok ng puso niya nang biglang magsalita si Harold, kasabay ng pagdilat ng mga mata nito. Napakurap siya bago umirap dito. Excuse me, umagang-umaga nagyayabang ka. Really? Then why are you looking at me first thing in the morning? Tumikhim siya para itago ang pag-iinit ng mga pisngi. Wala chinecheck ko lang kung buhay ka pa. Anyway, 5:00 na. Bumangon ka na para makaalis na tayo. Tumayo siya at iniwan si Harold sa kwarto. Naabutan niya na nagkakape ang mag-asawang matanda. Bakit hindi muna kayo mag-almusal, Ining? Tanong sa kanya ni Lola Juana nang ipaalam niya rito na tutuloy na sila ni Harold. Hindi na po, Lola. Kahit kape lang. Sobra-sobra na yung naitulong niyo sa amin. Sagot niya rito. Bago nga tuluyang sumikat ang araw ay nagpaalam na sila ni Harold sa mag-asawa. Thank you for letting us stay in your house for a night. Here, para po sa inyo. Ani Harold sa dalawang matanda. Inabutan nito ng pera si Lolo Ruben. Pasensya na po, 20,000 lang ang dala kong cash. Nako, hindi ko matatanggap ito, Utoy. Hindi naman kailangan ng kapalit ng pagpapatuloy namin sa inyong mag-asawa. Sige na po, tanggapin niyo na. Giit ni Harold. Kung mapilit ka, Utoy, maraming salamat. Makakatulong to ng malaki sa aming mag-asawa. Maluhaluhang wika ng matanda. You're welcome, Lolo. Mag-iingat po kayo palagi. Mag-ingat din kayo mag-asawa. Pagpalain sana kayo ng may kapal ng maraming anak. Wika ng matanda bago sila tuluyang umalis. Habang nasa biyahe ay hindi napigilan ni Bettina na sumulyap-sulyap sa katabi. Why are you looking at me? Baling sa kanya ni Harold. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin. Wala Namumulang wika niya. Mag-focus ka sa pagdadrive. Delikado ang daan dito. Then stop looking at me. Nakangusong sagot nito. Bakit? Huwag mo sabihin hindi ka makapag-concentrate kapag may nakatingin sa'yo. Kapag ikaw, oo. Tila may humility sa puso niya sa sagot na yun ni Harold. Subalit itinago niya yon mula sa dating asawa. Tigilan mo ako, Harold. Mag-drive ka na lang. Ngayong napagtanto ni Bettina na mahal pa rin niya si Harold, ay alam niyang kailangan na niyang lumayo rito. At gagawin niya yon pagbalik nila sa Maynila. Sa ngayon, habang kasama niya ang dating asawa sa bakasyong yon, ay pagbibigyan muna niya ang sarili. 2 yung kinuha mong kwarto? Wala sa sariling tanong niya kay Harold pagdating nila sa hotel na tutuluyan. Pagkatapos ng 1 oras ay nakarating na sila sa lungsod ng Baguio. Bakit? Gusto mo bang mag-share tayo sa kwarto? Pilyo ang ngiting tanong ni Harold sa kanya. Paano kapag sinabi kong gusto ko? Pagbibigyan mo ba ako? Nakaangat ang kilay na wika niya. Halatang nabigla si Harold sa sagot niya. Tumikhim ito. We can stay in one hotel room. Who knows what can happen, Bettina? Bakit? Marupok ka? Anya kay Harold kahit alam niya na siya ang marupok sa kanilang dalawa. Teka, ano yung marupok? Kunot noong tanong nito. Sa huli ay natawa na lang si Bettina. Wala.
No, ano yung marupok? Pangungulit nito. Fragile, weak. That's the closest English translation. Napatango si Harold. So, you're asking me if I'm weak for you? Then the answer is yes. Marupok ako sa'yo. Alam niyang nagbibiro lang si Harold sa sinabi nito, kaya tinawanan na lang niya ang lalaki. Tara na, ibaba na natin ang mga gamit natin para makapamasyal na tayo. Saan mo ako unang ipapasyal, Mr. Guide? Tanong kay Bettina ng dating asawa, matapos nilang ibaba ang mga gamit sa kanya-kanyang hotel room. Doon tayo sa Burnham Park, ihulog kita sa lawa. You won't do that to me. Ayaw mo nga ako mahiga sa semento tapos ihulog mo lang ako sa lawa. Oo nga. Pasalamat ka, mahal pa rin kita. Halos pabulong na sagot ni Bettina upang hindi marinig ni Harold. You were saying something? Wala, halika na. Wika ni Bettina bago hinawakan ang kamay ng lalaki. You're holding my hand. Tila na biglang komento ni Harold. Tumikhim ang dalaga at bahagyang umuso. Ang bagal mo kasi sayang ang oras. Palusot niya dito. Sa halip na sumagot ay pinagsalikop nito ang mga daliri nila. Kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi ng dalaga ay lihim siyang napangiti. Magkahawak ang kamay na tinahak nila ang daan patungo sa parke. Pagdating doon ay namangka sila sa sikat na Burnham Lake. Pagkatapos nilang mag-lunch ay nagtungo naman sila sa strawberry farm. Doon ay namata sila ng strawberry. Look! I found a twin strawberry! Namamanghang ipinakita ni Bettina kay Harold ang napitas niyang kambal na strawberry. Ngumiti ang asawa. Pagkatapos ay nabigla siya nang kagatan nito ang hawak niyang prutas. Ano ka ba? Bakit mo kinain? Itatabi ko nga yun kasi swerte daw yun Ngumisi si Harold. Well, kinain ko na. Ibig sabihin nasa akin ang swerte. Anito bago kumindat sa kanya. Natawa na lang siya dito. Ewan ko sa'yo. Punasan mo yung labi mo, may katas pa ng strawberry. Wipe it off for me, please. Malambing na wika nito. Tumikhim si Bettina. Gamit ang kamay ay pinunasan niya ang sulok ng labi nito. Inatake siya ng alaala ng halik nila nang dumampi ang daliri niya sa labi nito. Okay na. Subalit sa halip na lumayo sa kanya si Harold, ay nanatili itong nakatingin sa kanya. Pareho silang napatitig sa mga labi ng isa't isa. Hanggang siya ang unang mag-iwas ng tingin. Mamitas ka pa ng strawberry, sayang ang oras. Anya kay Harold. Ramdam ni Bettina ang kakaibang trato sa kanya ni Harold. Subalit natatakot siyang questionin kung may kahulugan ang mga yun para sa dating asawa. Kaya sa kabila ng mga pinapakita nito sa kanya ay hindi siya umaasa. At desidido pa rin siyang iwasan ito kapag nakabalik na sila ng Maynila. Hapon na nang makaalis sila sa strawberry farm. Bumalik sila sa hotel at nagpahinga. Pagkatapos nilang maghapunan ay niyaya niya si Harold sa night market. Do you remember the times we strolled the streets of Vegas to eat street food? Tanong ni Harold habang naglalakad sila sa kahabaan ng night market. Of course, doon ka na-discover na mahilig ka pala sa dried squid. Hinila niya ito sa stall ng mga prutas. Come on, gusto ko ng mangga at bagoong. Mangga at bagoong? Are you pregnant? Nagbibirong tanong ni Harold. Paano ako mabubuntis wala nga akong boyfriend? When was your last relationship? 8 years ago. I never had any boyfriend after you. Wala sa sariling pag-amin niya sa dating asawa. Really? Natigilan siya nang mapansin ang gulat na ekspresyon ni Harold. Tumikim siya at bahagyang nag-iwas ng tingin. I told you, nag-focus ako sa karir ko nang mag-divorce tayo. Well, just like you, wala rin ako naging girlfriend pagkatapos nating maghiwalay. Nabigla siya sa sinabi nito. What about that girl? Yung babaeng nakasama mo noon sa party? I told you before. My parents just asked me to accompany her that night. Pagkatapos noon, wala na kami naging interaction sa isa't isa. Isang marahang ngiting ibinigay nito sa kanya. I never had any relationship after you, Bettina. And I'm telling the truth. Kung ganon, bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Tanong niya sa isip. Sa loob ng nagdaang 8 taon, inakala niya na nakipaghiwalay si Harold dahil tama ang hinala niya tungkol sa babaeng nakita niyang kasama nito. Miss, bibili ka ba? Nakaharang ka kasi
Sabay silang napabaling ni Harold sa nagsalitang tindera ng mangga. Sorry, pabili po ng 3, miss. Ni Bettina sa tindera. 3? Tanong sa kanya ni Harold. Oo, 2 sa akin, 1 sa'yo. Hindi ako kumakain ng hilaw na mangga. Ngayon, kakain ka na. Part 2 ng night market experience natin dito sa Baguio. Dali na. Alright. Like I said, marupok ako sa'yo. Natawa si Bettina. Nalaman mo lang yung word na yan, lagi mo na ginagamit Lalo pa siyang natawa nang malungkot ang mukha ni Harold habang kumakain sila ng hilaw na mangga. You're making fun of me, sweetheart. Okay lang yan, gwapo ka naman Kindat niya rito. Nagabing yun ay maghahating gabi na silang nakabalik sa hotel. Hindi maitatanggi ni Bettina ang matinding kasiyahan sa dibdib. Huli siyang naging ganoon kasaya ay noong magkasama sila ni Harold sa Las Vegas. Kinabukasan ay itinuloy nila ang pamamasyal. Nagpunta sila sa sikat na flower farm sa Baguio. Ang ganda dito. Namamanghang wika ni Bettina habang pinagmamasdan ang malawak na lupain na punong-puno ng bulaklak. Mag-picture tayo, Harold. Nang ibalik niya ang tingin sa lalaki ay isang bungkos ng bulaklak ang inilahad nito sa kanya. Ba't mo ako binibigyan ng bulaklak? Hindi kita nabigyan ng bulaklak doon. So now I'm doing it. Masuyong wika ng lalaki. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Bettina nang tanggapin ang mga bulaklak mula kay Harold. Salamat. You're welcome, Bettina. Come on, let's take a picture. Pagkatapos nilang kumuha ng larawan, ay muli siyang naglakad-lakad sa farm. Bago siya lumabas ay sandaling nagpaalam si Harold para mag-CR. Ilang minuto bago niya muling natanaw si Harold. Habang naglalakad siya palapit dito ay ngumiti sa kanya ang lalaki. Tila nang hina ang tuhod ni Bettina. Wala sa sariling napatid siya sa nakaharang na ugat at nadapa. Nasugatan ang palad niya na ipinantukod niya sa lupa. Bago pa siya tuluyang makatayo ay nasa tabi na niya si Harold. Let's go back to my car. We have a first aid kit there. Wika ng lalaki. Nalaki ang mga mata niya nang buhatin siya ng binata papunta sa kotse nito. Put me down, Harold. Nakakahiya. Palad ko yung nasaktan, hindi pa Come on. It's not like this is the first time that I carried you, Bettina. Sa huli ay hinayaan na lang niya na buhatin siya ng lalaki. Pagpasok nila sa loob ng kotse ay nilabas nito ang first aid kit. Tell me if masakit, okay? Baling sa kanya nito nang lagyan ng alkohol ng bulak. Ano ka ba? Ginagawa mo naman akong bata, Harold. Oh, but I remember before, gusto mo nagpapa-baby, di ba? Don't you dare deny it, sweetheart. Ay gusto mo rin naman na binibaby ako, di ba? Oo, masarap mong alagaan Ngumiti si Harold bago nagsimulang linisin ang sugat niya. Next time, mag-ingat ka sa dinadaanan mo. Kasalanan mo Bigla ka nalang humingiti. Anong problema sa ngiti ko? Pangit ba? Tanong nito bago ibinalik sa dashboard ang first aid kit. There, I'm done. Nakaka-distract. Wala sa sariling pag-amin niya habang nakatingin sa mukha nito. Really? Muling ngumiti si Harold. Nadidistract ka ngayon? Napalunok siya at tumango kasabay ng pagbaba ng mga mata sa mga labi nito. Don't smile and look at me as if I'm important to you. As if I'm the love of your life. Nabitin sa ere ang mga sinasabi ni Bettina nang bigla ay kabigin siya ni Harold at sakupin ang mga labi niya. Kusang pumikit ang mga mata niya upang damhin ang halik ng dating asawa. Subalit sa gitna niyon ay biglang natauhan si Bettina. Bago pa niya tugunin ang halik nito, ay itinulak niya si Harold. Why are you doing this? Bakit mo ko hinalikan? Tanong niya sa lalaki. Bettina. Sinubukan siyang hawakan ng lalaki sabalit umiwas siya dito. Lumunok siya at sinalubong ang mga mata nito. I want to hate you for coming back, Harold. For showing yourself again to me. You know why? Because you made me realize that I'm still in love with you. Mapait na ngumiti ang dalaga. Yes, Harold. Akala ko nakamove on na ako sa'yo. Pero nga magkita ulit tayo pagkatapos ng 8 taon, bumalik ang lahat ng nararamdaman ko. Bumalik lahat ng alaala nating dalawa. I'm still in love with you, Harold. Mahal pa rin kita. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo ang lahat ng to.
kung bakit ang sweet mo sa akin, kung bakit mo ako hinalikan. Pero please lang, kung wala ka nang nararamdaman sa akin, lumayo ka sa akin dahil ayokong masaktan ulit. Hinawakan ni Harold ang pisngi niya. Sa pagkakataong yon ay hindi niya pinigilan ng lalaki. I'm still in love with you, Bettina. Hindi na wala ang pagmamahal ko sa iyo sa loob ng 8 taong lumipas. For the past 8 years, you're the only woman here in my heart. Napaawang ang mga labi niya sa binata. What are you saying, Harold? Don't you remember? Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Kung hindi na walang pagmamahal mo sa akin, bakit ka nakipaghiwalay? Bakit sa halip na puntahan ako at makipag-ayos sa akin? Divorce papers ang pinadala mo. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang maalala ang araw na pinirmahan niya ang papel na tumapos sa kasal nila ng dating asawa. If you really did love me, why did you have to hurt me? Bakit hindi mo tinupad ang mga pinangako mo? I'm sorry, love. I'm sorry for hurting you. I'm sorry for leaving you. I'm sorry for not fulfilling my promises. Umiling siya kay Harold. I don't need your apology. What I need is your explanation. That time, I believed that breaking up with you and setting you free was the best choice for both of us, Bettina. What do you mean? Natatandaan mo yung araw na nagtalo tayo sa telepono dahil sa picture na nakita mo? The day after that, nagpunta ako sa Boston. Pinuntahan kita sa university, Bettina. There, I saw you with another guy. Natigilan si Bettina. Si Dave? Harold, classmate ko lang ang lalaking yun. My mind was in chaos at that time, and I got blinded with jealousy. That time, I also realized that I was hurting you with our situation. You were still studying, but I was pressuring you to go to me just because of my selfishness. So I made a decision to let go of you. Nahayaan ka mag-focus sa pag-aaral at tuparin ang pangarap mo. That's your reason? Nakipaghiwalay ka sa akin dahil doon? Hindi mo ako dapat pinangunahan, Harold. Hindi ka dapat nagdesisyon para sa ating dalawa. Sagot niya kasabay ng tuluyang pagbagsak ng mga luha. Malungkot na umiling si Harold. You don't understand, Bettina. Noong mga panahong yun, masyado akong problemado sa trabaho. Kaya alam kong hindi ako magiging maayos na asawa sa'yo. Still, you shouldn't have opted for a divorce. I know, and I regretted that decision, Bettina. For the past years, I tried to forget about you, but I just couldn't. Kaya pagkatapos ng mahabang taon, nagdesisyon ako na hanapin ko ulit. Yun ang dahilan kung bakit nag-invest ako sa kumpanya ng Tito Benedict mo. Muli siyang natigilan sa sinabi ng kaharap. So, you knew? Sinadya mo mag-invest sa Buenavista Industries dahil alam mong pamilya ko may-ari nun? How about our flight? Sinadya mo rin ba na pareho ng eroplanong sinakyan pa uwi ng Pilipinas? Masuyong umiling ang binata. Wala akong kanalaman dun, love. That was destiny helping us. Hindi ko alam na nasa New York ka. I thought that after all these years, nasa Pilipinas ka na kasama ang pamilya mo. Gamit ang daliri ay maingat na tinuyo nito ang pisngi niya. I'm in love with you, Bettina. I'm here to get you back. That's the reason I blackmailed you to be my tour guide. Because I plan to make you fall for me again. Naging mapungay ang mga mata nito. I know I hurt you, my love. I'm sorry for breaking my promises and for breaking your heart. But please, give me a chance to fix everything. Give me a chance to prove myself to you again. This time, I won't fail you. This time, I will love you better, and I will love you right. Napalunok si Bettina. Well, you no longer have to do that. Dahil hanggang ngayon mahal pa rin kita. Sinalubong niya ang mga mata ng lalaking minamahal. I love you, Harold. Just like you, I want you in my life again. Siguro nagkahiwalay tayo noon dahil pareho pa rin tayong hindi handa. But now, pinaglapit tayo ulit ng tadhana pabalik sa isa't isa. Dahil sa pagkakataong to, handa na tayo sa pagmamahal na meron tayo para sa isa't isa. At ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. And this time, walang anuman o sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Wika naman ito sa kanya bago inilabas ang isang singsing. Please marry me again, my love. I will. Walang pag-aalinlangang sagot niya sa lalaki. I will marry you again, Harold.
Pagkatapos isuot ni Harold ang singsing sa daliri niya, ay sinakop nito ang mga labi niya upang ituloy ang naputol nilang halik. Bakit prepared ka ngayon? May singsing ka agad? Tanong niya kay Harold nang pakawalan nito ang mga labi niya. Binili ko tong singsing bago ang flight ko papunta dito sa Pilipinas. Wow confident ka na magkakabalikan tayo? No love, gusto ko lang talaga maging prepared this time. I don't want to propose to you with a paper ring just like the last time. Natawa si Bettina kasabay ng pagbagsak ng luha ng kaligayahan. And just like the first time, papakasalan pa rin kita kahit walang singsing. Dahil sapat na sa akin ang pagmamahal mo, Harold. Pagbaba nila ng Maynila ay labis na nabigla ang pamilya ni Bettina nang iharap niya sa mga ito si Harold at ipagtapat sa mga ito ang nakaraan nila ng dating asawa. Malugod na tinanggap ng kanyang pamilya si Harold. Habang pinagpaplanuhan ng dating asawa ang muling pagpapakasal, ay bumalik sila ng Amerika para makilala ni Bettina ang mga magulang nito. Pagkatapos ng 2 buwan ay umuwi sila ng Pilipinas para sa kanilang kasal. Dinaluhan yon ng lahat ng kamag-anak nilang dalawa, kabilang na ang buong angkan ng Buena Vista. Habang nagkakasayahan ng lahat sa reception ng kasal, ay makikitang magkakasama sa isang sulok ang 4 na magpipinsang Buena Vista na sina Belinda, Benedict, Attorney Benjamin at Dr. Blake. Time really does fly fast. Parang kailan lang tayo ang isa-isang kinakasal. Ngayon kasal na ang lahat ng mga anak natin. Nakangiting sambit ni Attorney Benjamin habang inaayos ang suot na salamin. Hey, umiiyak ka ba, Attorney? Pabirong baling ni Benedict sa pinsan. Masaya lang ako para sa bunso ko. Sagot ni Benjamin. One thing is for sure, kung saan man si Lolo ngayon, siguradong masaya siya. Wika naman ni Belinda. Dahil hindi mapuputol ang lahi ng Buena Vista? Tanong ni Doc Blake sa pinsan. Mahinang natawa ang tanging babae sa unang henerasyon ng magpipinsan. Dahil lahat ng apo niya ay masaya sa piling ng mga minamahal nila. Yun ang isa sa mga pangarap ni Lolo sa atin. Kaya siguradong nagdidiwang yun ngayon dahil natupad ang gusto niya para sa atin. Sabay-sabay na napangiti ang 4 bago ibinalik ang atensyon sa bagong kasal na kasalukuyang nagsasayaw sa gitna ng bulwagan. Isang linggo pagkatapos ng kasal ay lumipad ng ibang bansa ang mag-asawang Bettina at Harold para sa kanilang honeymoon. Sa buong pagsasama nilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng 4 na anak. At taon-taon, tuwing sumasapit ang kanilang anniversary, ay pinapakasalan muli si Bettina ng kanyang asawa. Sobrang-sobrang pagbawi ang ginawa ni Harold simula nang ikasal sila. Kaya naman, sobra-sobra din ang kaligayahan niya sa piling ng kanyang asawa at mga anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.